Welcome to Usapang Light. Ang podcast na walang halong tama. Please follow our social media pages. We are available in YouTube, Spotify, and Apple Podcast. Yeah! Social media naman, Facebook, Instagram. Wala. Usapang Light is available sa YouTube, Spotify, and Apple Podcast. Yun. Yes, and of course, we have our social media channels or pages. So please follow us on Facebook, Instagram, at Usapang Light Podcast. Podcast. Thank you so much sa mga followers natin at listeners pa rin natin. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Welcome, Welcome 2025! Kumusta ang 2025? So far, tinatamad ako magtrabaho. Oh my God. ang hirap bumalik coming from a long vacation na 2 weeks. Totoo. Ang hirap bumalik. Well, it so happen na maganda yung schedule natin at nakapag-leave tayo ng last ng week ng Christmas and New Year. Mm-mm. So, pero hirap na hirap akong pumalik sa tulog ng 2025. Kamusta naman ang pagbabalik Ako, trabaho? January, nung 15, sabi ko January 15, 2026 na ba? Yung pagod mo, pang isang taon na. Grabe Ayan. talaga. Sinulit yung pahinga ko nung Holiday, Uy, pero in fairness, wala pa akong nakikitang meme na ba't ang haba ng January. ng January. Talaga. Wala Mas pa. ako lang nakakaramdam. Ikaw lang. Ikaw yung gumawa ng meme para meron siyang makita. For me. Okay. Oo. Pero ang kasama ng pag-uumpisa ng bagong taon, syempre, andyan yung mga, meron ba kayong mga habits na pagka nag-umpisa yung taon? Ako, nagle-let go ng mga gamit. Yung, halimbawa, sa mga damit, yung, pag hindi ko siya nagawang isuot ng buong taon, ibig sabihin, hindi ko na siya talaga kailangan. Yung ganun. Nagde-declutter ako ng mga gamit-gamit. Kayo ba? Wala. Hindi. Wala. Mga Tinitingnan ko lang sila. Kasi, tsaka ako kasi, masyadong maliit yung space ko sa apartment. Mm-mm. As much as possible, konti lang talaga yung mga gamit na pwede. Minimalist ka. Minimalist. Ako Yung hoarder ako. Ano ba mga hinold? Balik din yung space Ano ba yung mga ko, hinold mo kwarto- ng Yung kwarto 2024? ko, yun nga sabi ko, parang siguro pag pumapasok si Ate Len sa kwarto ko, gusto niyang Linisan. Mag-aalamonika ba siya dahil? grabe. Yung mga maliliit na bagay, Mm-mm. ayoko siyang, basta kinikip ko lang siya, tapos bawa, lotion. Ayoko na siyang, hindi ko na siya pwedeng gamitin, pero nandun lang siya. Inisip ko kasi, baka kailanganin ko siya in the future. So, nandun lang siya. Pero, kung iniisip ko, parang, nagtutubig na siya o hindi na siya pwedeng gamitin. Pero, Parang typical na ano kasi siguro yan, na character. Like, hindi ko alam Mm-mm. Like, halimbawa, may magandang paper bag, itatabi mo. Oh, O kaya, yeah. yung mga plastics na hindi mo basta-basta itatapon. Ano mo yun? yung mindset na parang, baka kailanganin Baka kailanganin ko siya in the future. Correct. Pero yung future, dumating na, napalitan na ng panibagong future, nandun pa rin siya. Nandun pa rin siya. Hirap kang i-let go yung mga bagay-bagay. Ganyan. Bagay lang, pero sa mga tao, Ayan tayo. bagay lang. Oh, Bagay no? lang. Bagay Question. lang. Nagkikip ba kayo ng box ng cellphone na binili niyo? Yes. Oo. Why? I don't At know ba't why. di niyo? I don't know. Oo nga. Wala ba din yung Diba? warranty? Wala ba doon? Wala. Hindi kasi, okay. Sige. Yung Aqua Flask kasi kailangan i-keep mo yung box nun for a year. Ang resibo ang kailangan mo i-keep. Pero yung Yung box. Hindi ko rin. Ay, nilalagyan ko ng mga lumang, yung lumang phone, mama. Yung cellphone. Doon mo Nandun lang tinatago siya. Oo. sa... Okay. Okay. Oo nga, no? Ako hindi ko din alam. Ba't ko siya kinikip? Di ba? Sayang. Parang Okay. anong purpose? Oo. Yung mga lumang yung box ng pabango, lalo na yung mga magagandang pabango. Hindi. Hindi. Hindi, meron ako yung box nung, basta yung Basta isang yung- brand. Doon ba siya? Di ba? Ikaw ba? Meron din akong Pagtago ka ng mga boxes. meron lang akong certain pero period. Pero Okay. i-let go ko rin siya pagka alam mo hindi Ang ko tagal naman na. siya magamit. Oo. Like for example, may mga tinabi ko before na yung mga box ng pabango, Mm-mm. tapos paper bag. Kasi nagamit ko rin naman siya, na-release ko rin siya gawa ng yung sa Monito Monita. Yun yung
nilagyan. Oo. So, na-let go ko rin naman siya. Pero yun nga, may mga times din na may kinikip ako. Like, yung nasa akin yun, yung box ng phone ko nasa akin, ang tagal na. Andun pa. Kaya ako naitanong yan. yung yung mga tickets sa movie, yung mga concert. I used to keep yung ganun. Kasi ako naman, nung nag-pandemic, tinigil ko na siya. Pero pre-pandemic, yes, tinatago ko lahat ng movie tickets. Kasi gusto ko malaman na kailang movie ako for the year. Kung nakailang sine ko sa isang taon, ganun. Tapos, ina-accounting mo. Hindi naman. Kasi masakit pagka kinompute mo siya, parang, shucks, nakaganito pala ako dito sa panonood na sine. Most of the time naman kayo din yung kasama ko. Minsan 3 yung ticket na nasa akin Yung mga trips, yung mga boarding pass ng trips. Ayan, boarding pass. Oo nga, no? Bakit nga? Pero bakit? Kung tutuusin, nagiging kalat lang siya kung tutuusin. Kasi wala na siyang purpose. Totoo. Well, kasi Meron ba siyang napaka-sentimental value? natin. Sentimental value. Yun ang value niya. Mga napaka-sentimental value. natin bilang tao, ganun. Or, hindi naman lahat. Hindi ko masabing napaka-sentimental natin mga Filipino kasi pwedeng yung iba magaling pagdating sa pag-manage ng ganyan So, hindi natin pwedeng i-generalize. Pero alam nyo ba na ang average person daw ay nag-suspend ng 55 minutes sa isang araw looking for a missing item? Oo, wow. Ako yata. 1 hour mga Dahil sa gulo ng dahil nga yung hindi ka organized or basta pag may nawawala na gamit, yung average yun, 55 minutes, imagine almost isang oras. Dahil, lalo na pagka yung kailangan mo siya tapos hindi mo makita. Tapos lahat na nabaliktad mo, natingnan mo, pero parang wala pa din. Na before, magically, nanay mo lang nakakaalam kung nasaan siya. Totoo. And then, pag di mo na siya kailangan, doon mo siya makikita. Pero, yung mga sukulay, mga ballpen, mga ganun. Sabi mo, Ted, diba, nag-keep ka ng mga phone, boxes ng phone. Meron bang specific item naman, halimbawa, regalo sa'yo or something, na kinikip mo just for the sake of... Tapos sira na, no? Hindi mo pa rin ma-let go. Hindi mo pa rin ma-let go. Walang maisip. Yung mga kinoconnect sa mga electronics, yung kinoconnect like mga USB o kaya yung dongle, Kable. mga cables, correct, mga cables. Ang dami ko ng cables na kung ano-anong cable. Working ba? Kahit hindi, baga nakatabi sa'yo, ganun. Working naman siya, working okay. working naman yung mga cables yun. na yun. Oo. Yung nga lang, hindi naman siya sobrang dami, pero sometimes, na siya, yung parang nuisance na siya dahil ang kalat na ng table. Yan, lit-lit lang ng table. Di ba? Ayun. Nung bata ako, meron akong kinikip na 2 bagay. Yung isa, yung kumot ko, na sira na talaga siya. Yung punit-punit na. Tapos kinikip ko siya. Tsaka yung plato ko, na bangas, na rin, sira na. So, yung plato ko, akin lang talaga siya. Di ba? Hindi pwedeng gamitin ng iba. Pag ginamit di ba, ng 5 iba. kami magkakapatid. Pag ginamit ng iba, aantayin yung matapos siya, tapos hugasan ko, yun ang plato ko. Tapos, na lang siya, tinapon siya hindi ko alam kung sinong nagtapon. Kasi nga sira na siya. Ang sabi kasi, bawal daw, masama daw gumamit ng gamit na sira na, lalo na food. Pero masama talaga ng loob ko nung nawala yung plato na yun. Even, tas yung kumot, ginagamit ko pa rin siya, kaya lang yun, pinatago na rin siya kasi nga hindi rin daw na okay na mag-keep ng ganung gamit. Pero anong paniwala? Bakit hindi na pwedeng gumamit ng mga sirang gamit? Hindi ko alam pamahiin. Siguro dahil, pero, siguro, kumakain ka, baka masugatan ka, or for safety. For safety siguro, reason. Pero, yung mga notebooks nyo nung high school, nasa inyo pa ba? Yung wala mga na. Ako saan? Wala na. slam book na ako nakatago letters. dyan. Mga I have letters. lots of letters, sobra. Meron din ako ng mga letters. Pero yung actual pwedeng notebook. memorabilia na yan. Oo, pwede. Actually, Pero yung mga actual notebook, hindi na. mga textbook, libro. yung mga love letters. Tsaka, nung meron kasi akong punta ako sa ibang school, nag-training ako, ganyan. Tapos may mga sulat, nung time na wala ako, may mga sulat ako na-receive. Meron mga cut galing, sabi, galingan mo dyan sa training, ganyan. Inaalagaan ko si ganito,
Nakakatawa din. Natatawa ako, pag no? binabasa ko yun. Merong letter na ni-reveal din sa batch group chat natin. Yung May ano? saan yan? Sa GC? Huwag mo lang banggitin yung letter ni para kay tapos Kakaiba. tawa. Inisip ko, paano kaya pag pinost ko dito yung mga letters na. Nakakatawa kasi, first of all, I want to say hi. Yung kalahati ng letter, introduction. Tapos code name yung pinadala. Hindi niya alam na yung pala yung tao na yun. Parang gano'n. Nakakatuwa naman. Nakakatawa. Yun yung mga yung mga walang katumbas na halaga ng money, yung mga ganong bagay. Like yun, yung mga letters, yung mga ganon. Pero nagkukonsume ng space. Nagko-consume Yeah. ng space. Yeah, totoo Pero naman yan. masayang balikan eh. Minsan pag nalulungkot ka, tapos basahin mo yung letter, okay. So, paano tayo magdi-declutter kung ayaw mong i-let go Ayun yung nga. mga ganong bagay? Paano yan? Anong kailangan ko? Anong- Meron bang system or something? May process ba yan? Or Familiar kayo not kay necessarily sa mga not necessarily sa mga material things. Mm-mm. Pwede rin naman kasi yung halimbawa, colleague na lagi mong kasama tapos parang toxic Sa na to tao. o sa tao Mm-mm. or ano mo yun? Family member. Family member. Jowa, yung mga ganun. Familiar ba kayo kay Marie Kondo? Narinig ko siya. Sumikat siya before, Hindi di ko siya ba? kilala. Oo. Social meron media ba siyang yan? Hindi ako ma-social Japanese, siya. Sa Netflix na. Oo, meron siyang documentary about yun nga yung pag let go, pag declutter, yung niya, yung style niya, yung 2020 rule. Oh. Yung does it spark joy? Yun pala yun. Does it spark joy? Yung halimbawa, itong bagay na to, hindi mo siya ma-let go, pero does it still spark joy sa'yo? Kung hindi na, you have to let go na. Pag yung taong yun, hindi na nagsispark ng joy sa'yo, let go mo na yung taong yan. Hindi, pero, totoo yung sinabi mo na yung pagde-declutter naman, hindi lang physical na kalat yan Kailangan din nating mag-declutter ng tao, ng habits na hindi na beneficial sa atin. Ang hirap na. Yung gamit nga, ang hirap. Yung pa kayang tao na may corresponding na emotion. Pero sometimes kasi mahirap din siya ma-identify So, paano mo ma-identify na yung, halimbawa, relationship or habit is something na dapat mo nang, i-let go? Ayun, pag hindi ka na masaya. Hindi ka na masaya. Pero paano pag siya masaya pa? Meron na-experience nyo ba yun na you have to cut friendship with someone because hindi na, nag-work? Kumbaga, parang natotoxican ka na. Na-experience nyo na ba yun? Oo. Share. Gusto mo ba ng example? Wag na. Hindi kasi di ba, minsan, meron tayong mga friends sa office, friends sa school, or neighbor. Lagi na lang siya yung bida, Walang, ikaw hindi ka na pwedeng maging bida. Or kung ikaw yung may problema, pagdating sa kanya, nag-share ka, mas malaki yung problema niya sa'yo. Instead na yung, alam mo yun, minsan ikaw naman yung papakinggan, hindi ka na niya pinapakinggan. Si ako nga. Ayan. Yung mga ganun. Red flag. Oo. Friendship. So, sa friendship red flags na pinag-usapan natin. Meron akong kasamang friend na last week na napag-usapan namin yan. I want to get your opinion. Ano yung masasabi nyo? Pero yun. Hello, friend. Hi, friend. alam mo na kung sino ikaw pag kinento ko na to. Pero here's what happened. So, during the pandemic era, he's been struggling with depression because of some personal challenges. Ngayon, itong kaibigan na to na nilapitan niya, na akala niya ay kaibigan at mapagkakatiwalaan niya, ganun yung ginawa. Yung alam mo ba, ako nga ganito. Kumbaga, mas malaki ba yung ibinabagsak niyang problema dun sa kaibigan ko na who is suffering already with depression. Parang sa kanya, hindi niya nakita yung bakit parang ito, napaka self-centered na ako na parang siya na lang. Pwede bang ako naman muna yung pakinggan mo this time? Ang ginawa niya though, wala siyang explanation. Basta niya kinat yung tao. Kumbaga parang
ginost na niya. Oo, ginost Si, niya ano? na. Ngayon, common friend namin itong si ginost niya. Nung nagkita kami, she's wondering, bakit biglang hindi na siya sinisin yung messages niya? Bakit hindi na siya nire-replyan? So, I asked him, sabi ko, bakit nga ba? Sabi niya, matalino siya, alam niya na yun. Parang ang sa kanya, hindi na ako mag-e-explain. Kasi, yun nga, akala niya, nagkamali pala siya ng akala niya kaibigan. So, ngayon, sabi niya, hindi ko siya kino-consider as my friend. Wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Yun. Siguro hindi ganun kalalim yung friendship nila. Na umabot sila sa ganun. Although, kung iisipin mo siya from an outside perspective, hindi tama in a way na basta mo na lang kinat off, walang explanation. Pero kasi ganun din ako. Mahirap kasi pag ikaw yung nandun sa sitwasyon. Na parang ito yung need ko para ma-preserve ko yung sarili ko para maging okay ako. So, hindi ko na obligasyon kung ano yung nararamdaman mo. Pero have you ever felt guilty for doing that? Hindi. Hindi. Hindi masyado. Oo. Kasi So, hindi hindi naman masyado- siya gagawin na walang dahilan Hindi eh. masyado, so meron pa ring 1% na nag-guilty ka. Totoo ko lang din naman. Oo. In a way, at saka, kahit paano, naging part naman yun ng life mo eh. So, yan ba yung tinatanong niya na tama ba yung ginawa ko? Hindi, sa kanya yun yung ginawa niya. Ay, ako naman, yung take nyo doon. Kumbaga, kung halimbawa, kayo ba, posible bang ganun din yung gawin nyo, na you'll just cut the person, Yeah, that's me. Oo. Yun si Ina, ganun dyan siya. Ako naman, siguro uunti-untiin ko. Like, meron namang, antang to yung mga emoticon. Ganon. Yan, ganon. Like na lang. Like na lang, sad face, sad yung emoji. hindi ka na nagre-reply, pero nagsisin na lang, mga ganyan. Oo. Ako kasi minumove ko na to ignore yun sa archive. Ikaw ba? Anong opinion? Lalo na, friend mo sila pareho. Mag-ipit ka in a way. So, Oo. Ako actually, I tried to ask him na, ayaw mo bang sabihin sa kanya? Parang siya, very firm na siya dun sa decision niya na, hindi, ba't ako kailangan mag-explain? Anyway, she's not my friend. Parang ganun yung, Tapos na siya. sa kanya. Oo. Ako, I think kilala nyo naman ako. I think, kakausapin ko pa rin yung tao. Pwedeng sige, ikakat ko na yung friendship natin, pero, ipapaliwanag ko pa rin or sasabihin ko pa rin na sorry, I have to set my boundaries na it's not working, it's me, it's not you. Hindi, joke lang, iba pala yan. Hindi, yun, kumbaga, feeling ko, kung ako yung nasa sitwasyon, I will still try na kausapin. So, at the end of the day, kanya-kanyang responses talaga Correct, yan. oo. So, if that's how you respond sa ganong scenario, situation, hindi ka namin pwedeng i-judge kasi yan yung nasa character mo, diba? Character or personality mo siya. So kanya-kanyang way or coping mechanism ba para ma-preserve mo yung sarili mo, diba? And hindi lang din naman sa pagka-cut off ng tao applicable yan, pwede rin siya sa work, diba? Like experience naman natin, lumilipat tayo ng work kasi parang may mga iba-ibang reasons, pwedeng hindi dahil Hindi ka na masaya or for financial reasons or talagang pagod ka na, di ba? basically, it's normal to cut off people, things, work, lahat. Scenario. Nangyayari talaga siya. So, minsan kailangan mo siyang gawin. And at the end of the day, wala kasing talagang forever. Permanent. Walang There's forever. nothing permanent in There's this world nothing permanent. except change. Sabi sa slam book. Slam book. Yan. Tama, I agree dun sa, yun nga, dadating tayo dun sa punto na kailangan natin mag-set ng boundaries. Pero, have you ever felt na parang yung natakot kayo dun sa, or na-guilty kayo just because pinoprotektahan nyo yung peace nyo? Ako hindi. Kasi nga, mabilis lang akong sa tao, sa relationship, mabilis kong i-detach yung sarili ko eh. Mabilis ka mag-move on, gano'n. Yeah, in a way. Yeah. Mas ako na, halimbawa, sa friendship, o kaya sa tao, in a way, pag nararamdaman kong hindi ko na nare-receive yung same effort or same care na Energy. binibigay ko na energy, di okay lang. Hindi ko habit maghabol or sabi nga, although hindi ko sure if good ba siya or bad, hindi ako yung laging unang nag-aaya pag sa mga friends na parang
may nag-call out sa akin, ito, never itong Nag-initiate. nag-initiate. Pero pag inaya naman ako, go. Sama ka naman. So, sasama ako. Pero hindi ko alam, hindi ako aware nun before na ganun. So, pag wala na nag-aya sa akin, hindi na ako pag-aya. Bihirang-bihira lang. So, hindi masyado. Hindi ako nagigilty or nahihirapan. Ako siguro hindi din kasi merong one time naman yon sa office na alam mo yung parang palaging negative yung vibe. Kasi yung negative vibes niya parang nakukuha ko siya in a way. Yeah. Yung hindi pa nagsisimula yung araw mo, bad trip ka Bad trip ka. Nahawa ka na. Nahawa ka na. Oo, tama. So, lipat na lang ako ng ibang lipat muna. Divert. Oo. Lipat ka. So, well, yun nga kasi nga decluttering is more than just organizing yung mga gamit natin, yung mga space. It's about creating room for what truly matters. Whether it's us clearing or nililinis natin yung closet natin or stepping away from toxic friendship or relationship, yun, at the end of the day, para pa rin sa kung ano yung mas makaka-benefit ng sarili at ng peace natin. yeah, I agree. So, for this year, lilinisin ko yung kwarto ko, promise. Yeah. Sendan ko kayo ng picture. Baka naman nasa hallway lahat ng kalat mo. Gaya ng sinendo. Ang linis ng loob ng kwarto pero nasa labas lahat ng gamit. At least may effort. So, yun yung plan ko for 2025. Linisin. Yun lang muna. Small goals lang tayo. Yeah. Baby steps. Baby steps. Linisin ko muna yung kwarto ko. Tapos susunod na yung labas na bahay. Kasi nga, di ba, sabi dun sa isang quote na nabasa ko, you can't reach for anything new if your hands are still full of yesterday's junk. Oh, Wow. Tama naman, makes sense. And yung pagdi-declutter naman kasi, hindi siya just about letting go of something or someone. It's also our old habits, no? It's also about creating a space for joy, para mag-grow ka, and for things na talagang mas importante o mas mahalaga. So, tanong natin mga ka-lighters natin, ano bang kailangang i-give up para mag-create ng bagong room or space for 2025 na magiging masaya sila. Yes. Lalago sila. Cheers to Tama. Yun. Oo. Kaya Ano naman, mga ka-lighters, i-share nyo sa amin, ano ba yung mga gusto nyong i-let go this 2025 para mas maging magaan yung journey natin for this year. I-comment nyo lang yan sa aming mga social media platforms. Andyan ang Facebook at ang aming Instagram. Pareho yan at Usapang Light Podcast. At syempre, follow nyo pa rin yung Spotify pages namin, YouTube. Of course, YouTube channel, yes. At nasa Apple Podcast pa rin naman. Syempre, ang ating mga episodes. Shout out lang sa aking kasi masyado siyang natuwa dun sa shoutout. Pinakinggan niya yung ating season finale ng 2025, Jonah. Maraming salamat Thank sa you, iyong Jonah. bonggang comment Jonah. sa Thank you so much. Instagram. And ayun, sino pa ba yung mga nakikinig sa atin na pwede natin i-shoutout? I-shoutout ko rin si Shane kasi tatampo, hindi ko rin siya sinoutout. Shane, huwag ka na magtampo. Ito na, shout out. At saka kay Cyrene. Ayan. Hi, Cyrene. Ako si Renren, ang aking pamangkin, avid listener. Avid listener. Avid talaga. Yung ate ko na nasa Cyprus na siya ulit, so... Tutok na Ingat, siya. take care. Siya sa ulit. Ayan. So, maraming salamat sa pagsama sa amin for this episode. Hindi na po kami mga ngako. Abangan na lang nila. We will try our best to upload a new episode ulit. Hindi namin alam kung kailan. Well, hanggang sa susunod ulit, mga ka-lighters. See you See you later! later! Usapang Light is available. Usapang Light is available sa YouTube,